Point of view, Marisa Marquez. Kaya ba nating pigilan ang puso na magmahal? Kaya ba nating iwasang tumibok ang puso para sa isang tao? Natuturuan nga ba ito na huwag mahalin ang hindi karapat-dapat o di kaya iwasan ang isang tao na alam mong mali? Mahirap, hindi ba? Masakit, hindi ba? Kuminsan may mga pagkakataong kapag tayo ay umibig, binibigay natin ang lahat. Yung tipong wala nang natira sa sarili at sa huli, tayo pa rin ang talo. Tayo pa rin ang nasasaktan. Kung sino pa ang sobrang magmahal, sila pa ang sobrang kung masaktan. Ilan lang ito sa mga bagay na naramdaman ko. Isa lang ito sa mga bagay na pinagdaanan ko at natutunan sa aking karanasan. Magandang araw mga Lodi Cakes ko. Isa na naman pong nobela series ang ating mapapakinggan. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, paki-like and subscribe po ang video na ito. At pakipindot na rin po ang notification bell. Maraming salamat po. Habang ako'y nakaupo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa mahinahon na alon ng karagatan, hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan. Ang dalampasigan kung saan ko nakita at nakilala ang lalaking minahal ko, si Daniel. Minahal ko siya ng sobra, pero sa isang iglap, bigla na lang siyang nawala ng parang bula. Hindi ko alam, wala akong ideya kung may nagawa ba akong mali. Dahil kung mayroon man, yun yung mahalin siya at ibigay sa kanya ang lahat-lahat. Maran kong inangat ang aking kamay. Tiningnan ko ang lumalaki kong tiyan, saka ito'y hinaplos. Anak, patawad kung nagkamali man si Mami. Patawad kung pinili kong magmahal. Patawad anak. Bulong ko sa aking tiyan. Tila nag-uunahan ang aking mga luha nang maisip kong iniwan ako ng lalaking ama ng aking anak. Napakasakit isipin na lalaki nang walang ama ang mahal kong sanggol. Pero wala akong magagawa dahil nandito na ito. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Nandito na ito. Pinili ko nang masaktan at hindi ko pinagsisisihan na mahalin si Daniel. Mariin kong pinahira ng luha sa aking mga mata. Saka muling tinanaw ang asul na dagat. Ang isla na ito, ang saksi sa aming pagmamahalan. Ang saksi sa lahat ng pangako na bigla na lang napako nang walang dahilan. Sana man lang sinabi mo sa akin kung bakit, Daniel. Sana man lang nilinaw mo ang dahilan ng iyong pag-alis para hindi ganito kasakit. Bulong ko sa aking sarili. Dito sa islang ito, sa isla na kung saan nakatago, nagsimula ang lahat. Ito ay islang natatago na hindi napupuntahan ng karamihang tao. Dito sa islang ito, nabuo ang lahat. At dito sa islang ito, natapos din ang lahat. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo. Sinapo ko ang ilalim ng aking tiyan dahil nakaramdam na ako ng kaunting kirot. At maya-maya pa isang mainit na tubig ang lumabas mula sa akin. Nanlaki ang aking mga mata at mabilis na tumibok ang aking puso. Unti-unting lumilab ang aking tiyan hanggang sa ang sakit ay hindi ko na nakayanan. Saka ako sumigaw ng malakas upang marinig ng aking mga magulang. Agad silang napatakbo sa aking silid at natarantang binuhat ni tatay. Sinugod ako sa ospital dahil ako ay manganganak na. At nung araw na yon, isinilang ko ang isang sanggol. Ang anak ng isang misteryosong lalaki na bigla na lang napadpad sa aming isla. Point of view, Marisa Marquez. Malamig na hangin ang dumampi sa aking muka, sabay sa pagtakbos ng bangka na sinasakyan ko ang paghampas ng alon sa kahoy nito. Kasalukuyan kaming nangingisda ng aking ama sa paligid ng Palawan upang may makain para sa hapunan. Tinawag ang isla na ito na Hidden Island dahil isa itong tagong isla na halos wala pang nakakadiscovery. Sa loob ng 26 na taong paninirahan namin dito, bawat sulok ng magandang isla na to ay kabisadong-kabisado ko na. Ang masagana nitong coral reefs, ang asul na dagat na animoy salamin dahil halos makikita mo kung ano ang nasa ilalim. Ang puting buhangin na walang bakas ng maruming polusyon. Galing sa mga dayuhang dumadalaw.
Kung iisipin, napakaswerte ng aking mga magulang dahil dito sa isla na ito, ipinanganak at napadpad din ako. Dahil dito ako nagkaisip. Nang matapos kaming mangisda, pinarada na ni tatay ang sinasakyan naming bangka. Risa, anak, pakidala mo nga ito sa nanay mo. Sigaw ni tatay habang inaayos ang pagkakatali ng bangka. Opo po tatay, ako na rin ang magluluto para wala nang isipin si nanay. Mabilis kong kinuha ang mga isdang nahuli ni tatay. Saka masayang dumiretso sa aming bahay na hindi kalayuan sa dalampasigan. Nay, nandito na po kami. Mabuti naman at mas maaga kayong nakauwi ngayon. Sabay kuha sa akin ni nanay ng isda. Nay, ako na po magluluto nito. Naku Risa, ako na. Ibili mo na lang ako ng pansigang para rito sa bangus na nahuli ng tatay mo. Sige po nanay. Nagmamadali akong mag-ayos at nagpalit ng aking suot. Nakasuot kasi ako ng panligo ko sa dagat dahil kadalasan sa tuwing mangingisda si tatay, tumatalon ako sa dagat upang maligo at sumisi dito. Namamangha pa rin kasi ako sa kagandahan nito, kaya simula ang bata, madalas na ako lumangoy dito. Hindi tuloy maipagkakailang morena kong kotis dahil na rin sa dalas na pagbilad ko sa ilalim ng araw. Matapos akong mag-ayos ng sarili, nagsuot ako ng short at t-shirt, saka tumingin sa salamin. Marahan kong sinuklay ang aking buhok at inipitan ito. Sa tuwing ako ay mananalamin, nakikita ko ang mukha ni nanay sa aking itsura. Matangos na ilong, makintab at maitim na buhok na may hanggang balikat na haba. Hugis puso na mukha at ang aking labi at mata naman ay nakuha ko sa aking ama. Nang matapos akong mag-ayos, mabilis akong tumakbo at sumakay ng tricycle patungo sa palengke. Medyo malaki rin ang isla na ito, kaya kailangan kong sumakay para makapunta sa bayan. At nang makabili ko na ang mga lahok na kailangan ni nanay, agad akong umuwi sa bahay. Pero naabutan ko rin sa tabi ng dalampasigan ang aming mga kapitbahay na tila nagpupulong at nagkukwentuhan. Nasulyapan ko rin doon si tatay na seryosong nakikipag-usap sa mga ito. Kaya naman lumapit ako sa kanila. Nabalitaan nyo na ba? May isang negosyante raw ang gustong bumili ng isla na to. Hindi naman yata tama yun. Sana magtanong man lang sila sa ating mga residente dito. Oo nga, sisirain lang nila ang magandang islang ito. Ilan lang ito sa mga bagay na maririnig mo sa kanila. Kung ganun, may gusto palang bumili ng isla, pero paano kami? O anak, kanina pa ba yan? Saad ni tatay nang mapansin niya akong nakatayo sa di kalayuan. Hindi naman po tay, ngayon lang po ako, tugon ko. Matapos magpaalam ni tatay sa mga kausap niya, agad siyang naglakad palapit sa akin. Saka ako niyayang umuwi, pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang narinig ko mula sa mga kapitbahay. Isang masarap na hapunan ang kinain na aming pamilya. Kahit araw-araw na ganito kami, ay solve na ako. Kahit hindi kami mayaman at mangingisda lamang ang aking ama at isang mapagmahal na may bahay lang ang aking ina. Masasabi kong sagana kami sa pagmamahal at busog ako sa alaga. Mahal ko ang aking mga magulang at ganon din sila sa akin. Kahit na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral at high school lang ang natapos ko, hindi naman sila nagkulang sa akin. Ako rin naman ang nagnais na huminto sa pag-aaral at tumulong na lang sa pangingisda. 26 anyos na rin naman ako at kaya ko nang tumulong sa pagtatrabaho. Isa-isa kong niligpit ang pinagkainan namin at saka dumiretso sa lababo. Maya-maya ay naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Ikaw na munang bahala sa hugasan anak ha, saad ni nanay habang nakahawak sa akin. Nagbigay ako ng malaking ngiti bago tumugon. Opo nanay, magpahinga na muna kayo. Tumugon naman siya ng ngiti sa akin. Napansin ko ang kanyang pagsulyap sa maliit na bintana na nasa aming harapan. Walang bituin ngayon ah, mukhang may malakas na namang ulan na ang parating, saad ni nanay. Napatingin naman ako sa direksyon na kanyang tiningnan at nakita ko ang makapal na ulap. Pati ang buwan ay wala rin. Nakakatakot din ang pagsipol ng hangin na animoy may kung anong paparating. Sa tingin ko nga ay may bagyo na naman.
Hindi namin alam kung ano meron dahil wala naman kaming telebisyon. Paminsan-minsan ay nakikinig lang kami ng radyo mula sa kapitbahay, kaya madalas wala kaming balita sa kung anong nangyayari sa syudad at sa bansa. Umaasa na lang kami sa mga pahiwatig ng kalikasan para malaman kung may unos na parating. At nung gabing yon, hindi nga kami nagkamali ni nanay. Isang napakalakas na bagyo ang tumama sa aming isla. Ang yero naming bubong ay tila matatanggal na anumang oras. Manipis na plywood lang rin ang haligi ng aming bahay at buong gabi kaming nagdarasal na sana'y humupa na ang bagyong ito. Natatanaw ko rin sa maliit na bintana ang malakas na alon na humahampas sa buhanginan. Mabuti na lang at hindi kami naabot nito dahil baka kung saan kami pulutin kung magkataon. At sa buong gabing yun, halos hindi kami nakatulog nila nanay. Naidlip lang kami nung kumina na ang ulan at medyo tumahimik na ang hangin. Bandang alas 4 na rin siguro yun. Naumagahan, kahit na halos wala kaming tulog, maaga pa rin akong nagising upang tingnan kung may mga isda bang naiwan sa dalampasigan nang humagupit ang bagyo. Kinuha ko ang basket na lambat ni tatay at marahang naglakad palabas ng bahay upang hindi ko maistorbo ang natutulog kong magulang. Marahan ko ring sinara ang daan naming pinto sa katahimik na hinakbang ang mga paa ko sa buhanginan. Kitang-kita ng aking mga mata ang mga nakayukong puno ng buko at iba't ibang sanga na naputol dahil sa bagyo kagabi. Napakalaking linisin na naman ito para sa amin. Nagsimula akong maglakad patungo sa tabing dagat. Tahimik na ito na akala mo'y walang nangyari kagabi. Sumilip na rin ang haring araw at sininagan ang ganda ng asul na dagat. Huminga ako ng malalim upang malanghap ang sariwang hangin. Saka ako nagsimulang maglakad. At noong nasa tabing dagat na ako, nakita ko ang isang isda sa gilid ng dagat. Nilagay ko na ito sa lalagyan ng dala ko. Nakayuko ako habang dinadampot at sinusundan ang hilera ng mga isda. Hanggang sa isang kamay na may relos ang aking nakita. Halos tumalon mula sa ribcage ko ang aking puso nang makita ko ang kabuuan ng bagay na ito. Napahakbang pa ako pabalik sa saka ko na pagtanto na isa itong tao. Isang lalaking nakadapa sa buhanginan. Sa gilid ng dalampasigan na nakahandusay rito. Halos ayaw bumukas ng aking bibig. Nais ko sanang sumigaw pero walang tinig na lumalabas. Gulat na gulat ako sa aking nakikita ngayon. Patay na ba siya? Hanggang sa isang alon ang bumagsak sa kanyang katawan at doon lang bumalik sa katinuan ang aking isip. Nagawa kong ibukas ang aking bibig at sumigaw ng malakas. Nay! Tay! May bangkay! Point of view. Marisa Marquez. Bukod sa sugat niya sa ulo, maayos naman at stable ang mga vital signs niya. Wala po kayong dapat ipag-alala. Saad ni Dr. Hernandez, ang nag-iisang doktor sa isla na to. Kaano-ano niyo po bang pasyente? Pagtatanong ni Dr. Hernandez. Hindi po namin siya kilala, Dok. Nakita lang po namin siya sa tabing dagat na walang malay. Saad ni tatay. Ganun ba? Sige, hayaan nyo. Hayaan nyo muna siya rito sa ospital upang masuri pa namin siya na mabuti. Tatawagan namin kayo kapag nagising na ang pasyente. Sige po, Dok. Bago kami umalis, kinuhanan ni tatay ng litrato ang lalaking yun. Gamit ang cellphone na hiniram niya sa kapwa niya mangingisda noong isang araw at hindi sinasadyang masulyapan ko ang mukha niya. Maputi ang kanyang kutis na tila isang kristal na sobrang kintab. Kung hindi ako nagkakamali, anak mayaman ang lalaking ito. Hindi man siya nakadilat, kitang-kita sa hugis ng kanyang malalim na mata na ito ay magandang lalaki. Mahaba at makapal ang kanyang pilik mata, makapal rin ang kanyang kilay, at may malaaldunis na hugis sa mukha. Ang kanyang labi ay hugis puso, hindi makapal, hindi rin manipis. Masasabi kong isang magandang lalaki ito, napakagwapo niya. Risa, hindi ka ba sasama? Naputol ang pagsusuri ng aking mata sa lalaking yun nang tawagin ako ni tatay. Agad kong binawi ang tingin sa lalaki at inilipat ito kay tatay. Salamat po tay, utal kong tugon sabay takbo palapit sa pinto.
Iniwan namin ang lalaki sa maliit na ospital sa aming bayan. Sabi ni tatay, subukan daw namin magtanong-tanong sa mga tao kung may makakakilala sa lalaking ito. At gamit ang litratong kinuhanan ni tatay sa kanyang cellphone, halos lahat ng tao sa bayan ay pinagtanungan na namin. Lumapit din kami sa police station at doon ni-report ang pangyayari. Ang sabi nila, tatawagan daw nila kami kung may magkiklaim na kamag-anak sa lalaki. Pinagpatuloy lang namin ni tatay ang pagtatanong sa paligid, pero inabot na kami ng 3:00 ng hapon. Wala pa rin kaming nakikitang tao na nakakakilala sa kanya. Nanatili sa ospital ang hindi kilalang lalaki. Halos 2 araw na rin siyang hindi nagigising at 2 araw na rin kaming naghanap ng kamag-anak niya. Pero wala pa rin magandang resulta. Hanggang sa narinig naming tumunog ang cellphone na hawak ni tatay. Hello, pagsagot ni tatay sa telepono. Hello, Mr. Marquez, nagising na po ang pasyente. Nanlaki ang mga mata namin ni tatay nang marinig namin ang sinabi ng doktor. Agad kaming nag-ayos at mabilis na nagtungo sa ospital. Kalahating araw na siyang ganyan. Nakatulala lang at ayaw makipag-usap, saad ng doktor. Habang nakatayo sa aming harapan at sinusulyapan ang hindi kilalang lalaki, tiningnan ko ang lalaking yun. May benda ang kanyang ulo. Nakaupo lang siya sa kanyang higaan at nakasandal ang kanyang likuran sa unan na nakaayos sa headboard ng kama. Nakatingin lang siya sa bintana na kalapit ng kanyang higaan. Pero maya-maya lang nagulat kami nang igalaw niya ang kanyang ulo at itingin sa aming direksyon. Seryoso lang siyang nakatingin sa amin bago siya nagsalita sa malalim nitong tinig. Sino po kayo? Saan po ako? Tanong niya. Nagulat kami sa bigla niyang pagsasalita, kaya naman agad kaming lumapit sa kanyang higaan. Nandito po kayo sa isang ospital sa bayan namin. Ako po si Marisa. At ito po ang aking tatay at si Dr. Hernandez. Pagpapakilala ko sa kanila. Pwede po bang malaman kung anong pangalan mo? Dugtong ko. Nakatitig lang sa mga mata ko ang lalaki. Grabe yung mga mata niya, parang naghihigop ng kaluluwa. Hindi ako nagkamali. Maganda nga ang kanyang mata na para kang nananalamin at kapag tinititigan mo ito, para kang nasa alapaap. Pangalan? Nagtaka ako sa sinagot niya sa akin, parang nagulat pa siya na tinanong ko ang kanyang pangalan. Opo, anong pangalan niyo? Tugon ko. Tinanggal ng lalaki ang tingin niya sa akin, saka siya tumulala. Sa kumot na tila nag-iisip. Ano nga bang pangalan ko? Biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo. Sumigaw siya ng malakas na tila namimilipit sa sakit. Sir, huminahon po kayo. Saad ng doktor, pero hindi na nila napigilan ang pagsigaw at pagwawala ng lalaki. Sigaw lang siya ng sigaw na masakit. Masakit daw ang kanyang ulo. Kaya naman tinurukan siya ng doktor ng pampakalma. At ilang sandali pa'y nakatulog na siya. Ayon sa pagsusuri at dahil sa matinding pagkabagok ng kanyang ulo, napag-alaman namin na may retrograde amnesia ang pasyente. Isa itong uri ng amnesia na wala siyang naalala sa nakaraan bago siya mapadpad sa tabing dagat. Pati ang kanyang pangalan at ang kanyang pamilya ay hindi na rin niya maalala. Saad ng doktor na nagpapaliwanag sa amin ang sitwasyon ngayon. Pero Dok, gaano po kaya ito katagal? Maaring bumalik unti-unti ang kanyang mga alaala sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan. Depende sa pasyente. Sa mga oras na yun, hindi namin alam kung anong tamang gagawin, kaya naman naisipan ng aming pamilya na ipadala na lang ang lalaki sa pulisya dahil baka sakaling may mag-claim sa kanya na kamag-anak. Matapos ang ilang araw tulad ng dati, inutusan ako ni nanay na bumili ng panahog sa aming kakainin. At agad naman akong pumunta sa palengke. Ngunit sa hindi nasahang pagkakataon, isang lalaking pamilyar sa akin ang nakita ko. Palakad-lakad siya sa lansangan na animoy isang palaboy. Parang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siya yung lalaking nakita ko sa tabing dagat. Bigla akong nakaramdam ng awa sa aking puso. Walang sino man ang nag-claim sa kanya. At tila walang sino man ang naghanap sa kanya. Pero bakit kaya? Agad akong tumakbo palapit sa nakaawang na lalaki. Kuya, hindi ba nasa police station ka? Bakit ka po nandito? Saad ko. Tiningnan niya lang ako na tila wala sa sarili.
Saka nagpatuloy sa paglalakad palayo sa akin. Hala, nabaliw na yata. Bulong ko sa aking sarili. Bago pa ako makonsensya, agad kong kinuha ang braso ng lalaki at saka ko siya sinakay sa tricycle at umuwi sa aming bahay. Bahala na kung anong sasabihin ko sa kanila nanay at tatay. Nang makauwi kami sa bahay, agad kong kinausap ang mga magulang ko. Anak, hindi naman tayo charity at lalong hindi tayo bahay ampunan. Saan natin patutulugin ang lalaking yan? Saan ni nanay na nakipagdiskusyon sa akin ngayon? Kasi tay, nakita ko siya na parang palaboy sa lansangan. Nandun na nga tayo, anak. Hindi naman natin responsable. Aalis na lang po ako. Kung ganun, biglang singit sa amin ang lalaking yun. Hindi namin alam na nandun lang pala siya sa malapit at nakikinig sa amin ni tatay. Tila natigilan naman si tatay sa narinig. Marahang tumango ang lalaki mula sa pagkakaupo sa isang kahoy na silya. Saka akmang aalis na. Iho, kumain ka na ba? Halika, umupo ka muna at kumain. Pagpipigil ni nanay sa kanya. Sabay naman kami ni tatay na napatingin kay nanay. Saka ako napangiti sa lalaking yun. At napagkasunduan ng pamilya na manatili muna rito ang lalaki. Hanggang sa bumalik ang kanyang nalaala at makauwi sa kanyang totoong pamilya. Ngunit lumipas ang ilang araw na natiling tahimik ang lalaking yun. Halos ngiti lang ang lagi niyang sagot at matipid sa salita lang ang namaririnig namin. Napansin din namin ang pagiging mahilig niya sa pusa. Dahil sa tuwing nakakakita siya ng pusa, lumalaki ang ngiti sa kanyang mga labi. Tinawag namin siyang Daniel. Hanggang isang araw, sinabihan ako ni tatay na isama si Daniel sa may dalampasigan at ipakita ang kagandahan ng isla na siya ko namang ginawa. Naglakad kami ni Daniel sa may tabing dagat habang pinapanood ang magandang palubog na araw. Ilang taon na kayo rito? Nagulat ako na magsimula siya magsalita. Hindi niya kasi ito madalas na ginagawa. Kaya yun, usual talaga ito sa akin. Since birth, tugon ko sabay ngiti at ipinagpatuloy ang aming paglalakad. Nauuna ako sa kanya maglakad upang masundan niya kung saan kami pupunta. Mga 26 years na rin pero sila nanay, matagal na talaga sila rito sa isla. Pagpapatuloy ko, napakaganda ng isla na to. Nang marinig ko ang salitang yon, natigilan ako sa paglalakad at marahan ko siyang nilingon. Nakatayo lang siya habang nakapamulsa at nakatanaw lang ng diretsyo sa paglubog ng araw. Ang kulay orange na sinag ng palubog na araw ay lumiwanag sa gwapo niyang mukha. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong napatitig sa makisig niyang katawan. At nang tumama ang aking paningin sa kanyang Adam's apple, marin akong napalunok. Ang ganda, hindi ba? Sa pagkakataong ito, bigla siyang tumingin sa akin at isang magandang ngiti ang kanyang ginawa. Naiwan lang ako nakatulala sa kanya. Habang ang malamig na hangin ay sinasayaw ang aking buhok. At sa mga oras na yon, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking pisngi at ang puso kong biglang bumilis ang pagtibok. Hanggang sa bigla na lang akong sininok. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi kaya may sakit na ako sa puso? Point of view. Alisa Marquez. Simula nang dumating sa buhay namin, si Daniel, pakiramdam ko ay naging isang maswerte siya sa aming pamilya. Madalas may bumibisitang babae sa amin para maghatid ng pagkain o isda rito sa bahay. Nang kami ay makaluwag-luwag dahil sa pangingisda ni tatay, binila namin si Daniel ng mga bagong damit na magagamit niya sa pang-araw-araw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala at wala pa rin kaming balita sa mga kamag-anak niya o kung may tao mang maghanap sa kanya. Nakakalungkot isipin, tila tuluyan na siyang kinalimutan ng kanyang pamilya. Ngunit umaasa pa rin ako na muling babalik ang kanyang alaala. Mahanap pa kaya ng pamilya ni Daniel siya? At bakit parang hindi siya hinahanap ng kanyang pamilya? Ano kayang lihim sa pagkatao ni Daniel sa likod nito? Ito po ang ating alamin sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe.